Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa ng pagkain para sa malusog na bato. Mahal kong mga kaibigan, naiisip niyo ba kung bakit habang tumatanda tayo, mas mabilis humina ang ating mga bato? Kahit anong pag-iingat at pagbabago sa dieta ang gawin natin, marami sa atin, lalo na ang mga nasa edad 6,060 pataas, ay nakakaranas ng madalas na paggising sa gabi para umihi 3, 4, minsan 5 beses pa. Dahil dito, napuputol-putol ang ating tulog. Sa umaga, pakiramdam natin ay mabigat ang ulo, pagod ang katawan, malamig ang likod, malalim ang mga mata, at ang creatinine ay tahimik na tumataas. Mayroon akong nakausap na nagsabi na habang mas kaunti ang protina at asin na kinakain nila, mas lalo silang nanghina, nanginginig ang kanilang mga kamay, bumibilis ang tibok ng puso, at ang kanilang mga bato ay parang nagtatrabaho magdamag. Ngunit ang nakakapagtaka ay ang sanhi ay minsan hindi sa sobrang hina ng bato, kundi sa maling paraan ng pagkain na nagiging dahilan upang kulang ang sustansya ng bato para makabawi. Iniisip natin na mas mabuting maging maingat sa pagkain, mas gaanong kainin, mas magiging malusog. Ngunit sa katotohanan, kapag ang katawan ay kulang sa protina at nutrients, bumababa ang sirkulasyon ng dugo sa bato at ang mga selula ng bato ay nawawalan ng material para sa regeneration. Bilang resulta, mas mabilis na tumataas ang antas ng creatinine at lumalala ang pag-ihi sa gabi. Ang nakakagulat na bagay na nakakapagpabalisa sa marami ay isang simple, pamilyar na pagkain na marahil ay hindi pinapansin ng marami ay siyang tagapagligtas na tumutulong sa mga bato na gumaan ang pasanin, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at patatagin ang creatinine. Ang pagkaing iyon ay itlog ng manok, ngunit hindi lang basta itlog ang kakainin, mahal kong mga kaibigan. Ang sikreto ay kapag ang itlog ng manok ay igisa, kasama ng 6 na sangkap na napakadaling makita sa kusina ng mga Pilipino. Ang epekto ay nagiging 3 o 4 na beses na mas malakas. May mga pagkain na tumutulong na magpainit muli sa bato. May mga tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. May mga sumusuporta sa paglilinis ng urinary tract. At may mga tumutulong na makatulog ka ng mahimbing sa loob lamang ng ilang araw. Marami akong nakilalang matatanda na sumunod sa tamang paraan at sinabing, dire-diretso ang tulog ko hanggang umaga, nabawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi, umiinit ang aking katawan, hindi na malamig ang likod, at bumalik sa normal ang creatinine sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi ito mahika, kundi tamang siyensiya ng nutrisyon na pinagsama sa tamang oras at tamang pagkain. At ang pinakamagandang bahagi ay ang lahat ng 6 na putahe ng itlog na ibabahagi ko ay napakamura, napakadaling gawin, at kahit sino ay maaaring gawin agad sa kanilang hapagkainan. Sa dulo ng video na ito, ibubunyag ko ang putahe ng itlog na itinuturing ng maraming doktor bilang pinakamabisa, lalo na para sa mga madalas umihi sa gabi, mahaba ang pag-ihi, at may malamig na bato. Kung nais mong mapabuti ang iyong bato sa isang magaan, natural na paraan, nang walang komplikadong gamot, manatili ka hanggang sa huli dahil ang bahaging iyon ay napakahalaga. Bago tayo magsimula, mula sa anong lalawigan kayo nanonood ng video na ito? Metro Manila, Cebu, Davao o Iloilo? Mangyaring iwanan ang pangalan ng inyong lalawigan upang maipadala ko ang aking pagbati sa bawat lugar, at kung kapaki-pakinabang para sa inyo ang nilalaman tungkol sa kalusugan sa pagtanda, mangyaring mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang pinakabagong kaalaman bawat linggo. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi. Bakit itlog ng manok ang angkop na soft protein para sa mga may mahinang bato at ano ang mangyayari kapag pinagsama ang itlog sa 6 na espesyal na pagkain? Magsimula na tayo. Mahal kong mga kaibigan, bago natin talakayin ang 6 na putahe ng gisadong itlog ng manok na tumutulong sa pagpapabuti ng bato, nais kong linawin ang isang napakahalagang bagay na masasabing ugat ng lumalalang kondisyon ng mahinang bato sa mga matatanda. Marami sa inyo,
Kapag narinig mula sa doktor na mayroon kayong bahagyang pagkabigo ng bato o bahagyang mataas ang antas ng creatinine, ay agad na iniiwasan ang lahat ng bagay. Hindi sila nangangahas kumain ng karne, hindi nangangahas kumain ng itlog, at kumakain lamang ng malabnaw na lugaw at pinakuluang gulay para gaan sa bato. Mukhang makatwiran ito, ngunit naisip niyo na ba kung bakit habang mas nag-iingat kayo, mas lalong humihina ang bato? Bakit tumataas pa rin ang creatinine? Bakit marami pa rin ang umiihi sa gabi? At bakit ang katawan ay laging pagod, malamig ang likod, at pira-piraso ang tulog? Sa totoo lang, ang dahilan ay dahil hindi nakakakuha ang bato ng sapat na sustansya para makabawi. Ang bato ay parang filter na nagtatrabaho ng dekada. Para mag-filter ng maayos at makabawi, kailangan ng bato ng materyal para muling buuin ang mga selula, kailangan ng enerhiya para mapanatili ang sirkulasyon ng dugo, at kailangan ng sustansya para gumana. Ngunit kapag sobra ang pag-iingat mo, kulang ang sustansya ng katawan, humihina ang kalamnan, bumababa ng husto ang sirkulasyon ng dugo sa bato, at kailangan pa ring magtrabaho ng bato sa isang estado ng pagkapagod. Bilang resulta, habang mas nag-iingat ka, mas lalong humihina ang bato, mas lumalala ang pag-ihi sa gabi, at mas tumataas ang creatinine. Isang paikot na suliranin na kinakaharap ng maraming tao. Kaya ang tanong ay, dapat bang kumain ng protina ang mga may mahinang bato? Dapat bang kumain ng itlog? Ang sagot ay hindi iwasan kundi piliin ang tamang uri. Hindi masama ang protina. Nakakasama lang ang protina kapag ito ay mabigat na protina. Protina na gumagawa ng maraming labi. Protina na nagpapahirap sa bato. Ngunit ang itlog ng manok ay ganap na naiiba. Ang itlog ng manok ay itinuturing na soft protein, clean protein, na nangangahulugang napakabilis nitong maabsorb ng katawan, gumagawa ng kaunting labis na basura, at ang bato ay mas madaling mag-filter kumpara sa pulang karne, lamang loob, o pritong pagkain. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ng maraming nephrologist ang mga may mahinang bato na kumain ng itlog, basta't kinakain ito sa tamang paraan. Sa isang maliit na itlog ng manok ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang sustansya para sa bato. Halimbawa, ang choline ay tumutulong sa pagpapagaling ng mga selula ng bato, tumutulong na patatagin ang sistema ng nerbiyos na kumokontrol sa pantog. Dahil dito, nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang B vitamins ay tumutulong sa katawan na i-metabolize ang enerhiya, bawasan ang pagkapagod, at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa bato. Ang mahahalagang amino acid sa itlog ay tumutulong sa pagpapakain sa tissue ng bato, nagbibigay sa bato ng materyal para muling buuin pagkatapos ng isang mahirap na araw ng pagtatrabaho. At lalo na, ang itlog ay naglalaman ng tryptophan, isang precursor ng serotonin at melatonin, dalawang sangkap na tumutulong sa iyong makatulog ng mahimbing. At alam mo na, pinakamahusay na nakakabawi ang bato sa gabi kapag ang katawan ay nasa malalim na pagtulog. Ngunit huwag kang magkamali na ang pagkain lang ng itlog ay sapat na. Ang isang itlog, kahit gaano kahusay, ay nangangailangan ng kombinasyon ng mga pagkain na sumusuporta sa bato sa iba't ibang mekanismo upang mapabuti ng malaki ang bato, patatagin ang creatinine, at mabilis na mabawasan ang pag-ihi sa gabi. May mga uri na tumutulong na tahimik na bawasan ang pamamaga ng tissue ng bato. May mga tumutulong na linisin ng dahan-dahan. May mga tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. At may mga tumutulong na magpainit sa bato, bawasan ang malamig na likod, at bawasan ang pag-ihi sa gabi ng napakabisa. Kapag ang itlog, isang soft protein na may kaunting labi, ay pinagsama sa angkop na gulay, ang epekto ay dumoble ng maraming beses. Ito ay tinatawag na synergistic effect, tulad ng isang koponan na nagtutulungan ng maayos. Bawat miyembro ay may isang gawain, sa huli ay nagbibigay ng mas malakas na resulta kaysa sa bawat isa ng magkahiwalay. Marami sa inyo ang nagsabi sa akin, hindi ko inakala na sa pagbabago lang ng hapunan ay nabawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi, kumain lang ng itlog na may tamang gulay. Sa loob lamang ng isang linggo,
Naramdaman kong umiinit ang aking katawan, nakatulog ako ng dire-diretso hanggang umaga. Hindi iyan mahika, mahal kong mga kaibigan, iyan ay siyensiya ng nutrisyon. Kapag ang katawan ay may sapat na sustansya, ang bato ay magpapagaling sa sarili nito. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas madaling magtrabaho ang bato. Kapag malalim ang tulog, may oras ang bato para magpahinga at mag-regenerate. At ngayong naiintindihan na ninyo kung bakit napakahalaga ng itlog ng manok para sa mga may mahinang bato, madali ninyong matatanggap ang 6 na putahe ng gisadong itlog ng manok na ibabahagi ko. Ang 6 na putahe na ito ay hindi lamang simple at mura, kundi tinutugunan din ang ugat ng problema: pagpapakain, paglilinis, pagpapainit, pagbabawas ng pamamaga, pagpapabuti ng sirkulasyon, pagpapalalim ng tulog. Halika't dumako tayo sa unang putahe at tingnan kung anong mahika ang mangyayari kapag pinagsama ang itlog ng manok sa mga natural na sangkap na ito. Handa na ba kayo? Kung handa na, ipagpatuloy natin. Unang putahe: itlog ng manok na ginisa sa asparagus. Mahal kong mga kaibigan, ang unang putahe na ibabahagi ko ngayon ay itlog ng manok na ginisa sa asparagus. Isang putahe na parang sosyal pakinggan, ngunit sa katunayan ay napakadaling bilhin ang asparagus ngayon na matatagpuan sa halos lahat ng palengke at tindahan. Ang dahilan kung bakit ang putaheng ito ay kaibigan ng bato ay hindi dahil masarap ang asparagus, kundi dahil sa tangkay ng asparagus ay naglalaman ng maraming espesyal na sangkap na tumutulong na maglinis ng dahan-dahan, bawasan ang pagmamanas, at mapabuti ang sirkulasyon sa bato, lalo na para sa mga madalas mamaga ng bahagya ang mga paa sa hapon o pagkagising sa umaga ay bahagyang namamaga ang mukha. Ang putaheng ito ay talagang angkop. Naramdaman nyo na ba na biglang bumibigat ang inyong mga paa, humihigpit ang inyong mga tsinelas, o pagtingin sa salamin sa umaga ay bahagyang namamaga ang inyong mukha? Ang mga sintomas na iyon ay napakadalas sa mga may mahinang bato. Nagpapahiwatig ito na ang katawan ay nagpapanatili ng tubig at ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap. At ang nakakatuwa ay ang asparagus ay naglalaman ng rutin at soluble fiber na tumutulong sa katawan na magpalabas ng labis na likido nang hindi nawawalan ng minerals. Kapag pinagsama sa itlog ng manok, isang soft protein na madaling digest, ang bato ay parehong sinusuportahan at nababawasan ang presyon. Ang itlog ng manok sa putaheng ito ay nagbibigay ng amino acid para sa pagpapakain ng mga selula ng bato, habang ang asparagus naman ay parang tagalinis na dahan-dahang nag-aalis ng labis na sangkap sa urinary tract. Marami sa inyo, pagkatapos kumain ng putaheng ito 2 o 3 beses sa isang linggo, ay madalas na nagsasabi sa akin, "Gumaan ang pakiramdam ko, hindi na masakit ang tiyan, hindi na mamaga ang mga paa, at masarap ang tulog ko sa gabi." Sa totoo lang, hindi ito mahirap intindihin. Kapag inilabas ng katawan ang labis na tubig, mas magiging maluwag ang mga daluyan ng dugo at hindi na kailangang magpumilit ang bato sa pagtatrabaho tulad dati. Isa pang bagay na kaunti lang ang nakakaalam, ang asparagus ay tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato, kadalasang mahina ang daloy ng dugo sa bato dahil sa paghina ng kalamnan. Kapag napabuti ang sirkulasyon, mas maraming oxygen ang nakukuha ng bato at mas epektibo itong gumagana. Dahil dito, ang antas ng creatinine ay may posibilidad na maging mas stable. Hindi ba? Minsan, isang simpleng pagkain lang ang kailangan, ngunit napakalawak ng epekto nito. At alam nyo ba, ang putaheng ito ay nakakatulong din sa mas mahimbing na tulog. Bakit? Kapag magaan ang katawan, hindi pinipigilan ang tubig, at hindi naiirita ang pantog, maiiwasan mo ang pakiramdam ng biglaang pag-ihi sa gabi. Maraming matatanda na sumubok nito ang nagsabi, "Dire-diretso ang tulog ko at gumising ako ng sariwa sa umaga." Ang paggawa ng putaheng ito ay napakasimple. Kailangan mo lang maghanda ng 1 o 2 itlog ng manok, 1 dakot ng sariwang asparagus, 1 kutsarang soybean oil o olive oil, at 1 pakurot ng maliit na asin.
Hugasan lamang ang asparagus, hiwain sa tamang laki, basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng maayos. Painitin ang kawali na may kaunting mantika. Igisa ang asparagus sa loob ng mga 1 minuto hanggang bahagyang lumambot. Pagkatapos ay ibuhos ang itlog. Dahan-dahang haluin upang ang itlog ay kumapit ng pantay-pantay sa bawat tangkay ng asparagus. Igisa hanggang sa maluto ng bahagya ang itlog at ang asparagus ay nananatili pa ring sariwang berde. Huwag masyadong igisa ng matagal, baka tumigas ang asparagus at mawalan ng sustansya kapag kumakain. Tandaan na huwag lagyan ng masyadong maraming asin o patis dahil ang maalat na pagkain ay ipinagbabawal sa mga may mahinang bato. Ang putaheng ito ay dapat kainin ng mainit sa gabi bago ang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagtatae o may mahinang tiyan, tandaan na igisa ang asparagus ng mas matagal ng bahagya para musika, mas madaling matunaw. Kung regular mong gagawin ang putaheng ito 2 o 3 beses bawat linggo, sa loob lamang ng maikling panahon, mararamdaman mo ang napakalinaw na pagbabago sa iyong katawan. Gagaan ang pakiramdam, hindi na mamaga ang mga paa, mas gising sa umaga at mababawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi. Ito ang mga palatandaan na humihinga na ang bato at mas madali na itong gumagana. At bago tayo dumako sa ikalawang putahe, nais kong itanong, nakakain na ba kayo ng asparagus? Kung oo, mangyaring magkomento ng 1. Ang gisadong itlog na may asparagus ay tiyak na hindi kayo bibiguin. Kung hindi pa kayo nakasubok, ito na ang oras para magsimula kayo. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na putahe. Ikalawang putahe, itlog ng manok na ginisa sa labanos. Mahal kong mga kaibigan, ang ikalawang putahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay itlog ng manok na ginisa sa labanos. Isang napakasimpleng putahe, ngunit nagtataglay ng maraming hindi inaasahang benepisyo para sa mga may mahinang bato, lalo na sa mga madalas makaranas ng hirap sa pag-ihi, pananakit habang umiihi, o pakiramdam ng init habang umiihi. May ilan sa inyo na kapag narinig ang labanos ay iniisip na ginagamit lang ito sa sabaw o pang-ihaw at ang paggisa sa itlog ay medyo kakaiba. Ngunit ang kakaibang kombinasyong ito ang lumilikha ng isang napakahusay na epekto para sa bato. Ang labanos ay matagal nang itinuturing na pagkain na nakakatulong sa malumanay na paglilinis ng urinary tract, tulad ng isang natural na panlinis ng katawan. Lalo na, ang labanos ay naglalaman ng rafanidol, isang aktibong sangkap na tumutulong na bawasan ang iritasyon ng pantog at sumusuporta sa pagbabawas ng pakiramdam ng madalas na pag-ihi. Maraming matatanda na nakakaranas ng hirap at pananakit habang umiihi ang madalas mag-isip na ito ay dahil sa edad, ngunit karamihan ay dahil sa bahagyang pamamaga ng urinary tract na hindi nila alam. Kapag ang labanos ay pinagsama sa itlog ng manok, mas tumataas ang bisa nito dahil ang itlog ay nagbibigay ng nutrisyon na tumutulong sa pagpapagaling ng tissue ng bato, habang ang labanos naman ay tumutulong na pakalmahin ang urinary tract mula sa loob. Subukan ninyong alalahanin, may mga araw na umiihi kayo ng maraming beses, ngunit ilang patak lang sa bawat ihi, at pagkatapos ay gusto nyo na namang umihi. Nagdudulot ito ng matinding discomfort, lalo na sa gabi. At sa gabi, 2 o 3 beses kayong nagigising at nahihirapan kayong makatulog muli, kaya paggising nyo sa umaga ay pagod na pagod kayo. Ito ang paikot na suliranin na madalas makaharap ng mga matatanda. Kaya naman, ang pagpapakalma sa urinary tract upang bawasan ang iritasyon ng pantog ay isang napakahalagang salik. Habang ginagawa ng labanos ang trabaho ng paglilinis, ang itlog ng manok naman ay isang soft protein source na nagpapalusog sa bato nang hindi ito napapagod. Isipin nyo, sa isang banda ay naglilinis, sa kabilang banda ay nagpapagaling. Ang dalawang ito ay pinagsama upang lumikha ng isang napakahusay na double effect. Bukod pa rito, ang labanos ay nagpapalamig at ang itlog ay nagpapapakalma, kaya marami na kumain ng putahing ito. Sa gabi ay nakaramdam ng magaan na pakiramdam
sa katawan, ginhawa sa tiyan, at mas mahimbing na tulog sa gabi. Narinig ko minsan ang isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang na nagsabi na pagkatapos ng 2 linggo ng pagkain ng putaheng ito, hindi na niya naramdaman ang sakit habang umiihi. Ang pag-ihi sa gabi ay nabawasan din mula 4 na beses patungo sa 1 o 2 beses. Napakasimple lang gawin ang putaheng ito. Kailangan mo lang ng isang maliit na labanos, 1 hanggang 2 itlog ng manok, 1 kutsarang vegetable oil, at 1 pakurot ng asin. Balatan ang labanos, hugasan ng malinis, hiwain ng manipis o pahaba para madaling maluto. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng maayos. Painitin ang kawali, igisa ng bahagya ang kaunting sibuyas kung gusto ng mas mabango. Pagkatapos ay ilagay ang labanos at igisa ng mga 10 minuto hanggang lumambot ang labanos. Kapag nakita mong bahagyang naging translucent ang labanos, ibuhos ang itlog na hinalo ng maayos at dahan-dahang haluin upang kumapit ng pantay-pantay ang itlog. Igisa hanggang sa maluto ng bahagya ang itlog at ang labanos ay malambot ngunit may bahagyang crispiness pa rin ang pinakamasarap. Tandaan ang isang napakahalagang bagay, huwag lagyan ng masyadong maraming asin dahil ang maalat na pagkain ay magpapahirap sa bato sa pag-filter, makakaapekto sa presyon ng dugo at magpapagod sa bato. Ang putaheng ito ay nangangailangan lamang ng isang maliit na pakurot ng asin. Kung may mahina kang tiyan, igisa lamang ang labanos ng mas matagal ng bahagya para lumambot at madaling matunaw. Ang espesyal na bagay ay ang gisadong itlog na may labanos ay napakaangkop na kainin sa gabi, lalo na sa mga oras ng alas 5:30 hanggang alas 7. Marami sa inyo ang nagbahagi na kapag kinain nila ang putaheng ito ng ilang magkakasunod na gabi, naging mas maayos ang kanilang urinary tract. Hindi na masakit ang tiyan, nakakatulog sila ng mahimbing sa gabi, at mas kaunti ang paggising para umihi. Nagpapatunay ito na ang bato at pantog ay bumabalik na sa kapayapaan. At alam niyo ba, marami ng beses na sapat na ang isang maliit na putahe para baguhin ang pakiramdam sa bawat araw. Kapag nabawasan ang pag-ihi sa gabi, malalim ang tulog, gising sa umaga, at ang iyong kalooban ay lubos na bubuti. Iyon ang kapangyarihan ng tamang pagpili sa bawat pagkain. Mahal kong mga kaibigan, kung sa pagdinig ng putahe ng gisadong itlog na may labanos ay sa tingin niyo ay ito ang putahe na maaari ninyong subukan ngayong linggo, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Hindi lamang ito tanda na sinusundan at sinasamahan ninyo ako, kundi isang malaking motibasyon din para sa ibang mga may mahinang bato. Kapag nakita nilang sinusubukan din ninyo, mas magiging tiwala sila, mas magiging matapang, at sama-samang mapapabuti ang kanilang kalusugan araw-araw. Magkomento ng 2 para malaman ko na ang putaheng ito ng gisadong itlog na may labanos ay angkop para sa inyo. At ipagpapatuloy natin ang 3 putahe agad-agad. 3 putahe, itlog ng manok na ginisa sa dill anethum graveolens. Mahal kong mga kaibigan, ang 3 putahe na ibabahagi ko ngayon ay marahil magulat sa marami dahil ang dill ay karaniwang lumilitaw lamang sa mga nilutong isda o sabaw. Kakaunti ang nakakaalam na kapag ginisa sa itlog, ito ay nagiging isang napakahusay na putahe para sa bato, lalo na para sa mga madalas makaranas ng malamig na tiyan, malamig na likod, bloated na tiyan, o pag-ihi sa gabi dahil sa malamig na bato. Ngunit sa totoo lang, ang kombinasyon ng itlog ng manok at dill ay nagbibigay ng napakalinaw na epekto. Ang dill ay likas na mainit. May banayad na mabangong amoy na tumutulong na magpainit sa ibabang bahagi ng tiyan at sumusuporta sa mas maayos na paggana ng pantog. Maraming matatanda ang madalas makaranas ng malamig na paa, malamig na likod o biglaang pag-ihi habang natutulog. Ito ay senyales na ang bato ay malamig at ang pantog ay mas sensitibo kaysa normal. Kapag kumain ka ng itlog ng manok, isang soft protein na nagpapalusog sa bato, pinagsama sa dill, isang damong gamot na tumutulong na magpainit at bawasan ang pananakit, ang katawan ay parang pinapakalma
mula sa loob. Mayroon ba sa inyo na nakaramdam minsan na paghiga nyo sa gabi ay agad na nalamig ang ibabang bahagi ng tiyan at pagkatapos ay gusto nyo nang umihi? Ang pakiramdam na iyon ay napakahirap at nakakasira sa tulog. Ang gisadong itlog na may dill ay tumutulong na magpainit sa bato at pantog, bawasan ang iritasyon, at sa gayon ay makakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Kasabay nito, ang dill ay sumusuporta sa pagtunaw, binabawasan ang bloating, isang bagay na madalas maranasan ng maraming matatanda. Ang espesyal na bagay ay ang itlog ng manok ay naglalaman ng tryptophan, isang aktibong sangkap na tumutulong sa katawan na gumawa ng melatonin at serotonin, dalawang napakahalagang sangkap para sa malalim na pagtulog. Kapag pinagsama sa mainit at mabangong amoy ng dill, ang putahing ito ay tumutulong na makapagpahinga ang katawan, mas madaling makatulog at mas matagal matulog nang hindi madalas magising. Maraming matatanda ang nagbahagi sa akin na pagkatapos ng ilang araw ng pagkain ng putahing ito, unti-unting umiinit ang ibabang bahagi ng tiyan, mas mahimbing ang tulog sa gabi, at paggising sa umaga ay hindi na nakakaramdam ng pagod. Ang paggawa ng putahing ito ay napakadali. Kailangan mo lang ng isang maliit na dakot ng dill, 1 o 2 itlog ng manok, 1 kutsarang olive oil o soybean oil, at 1 pakurot ng asin. Hugasan ng malinis ang dill, patuyuin, at hiwain ng maliliit. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng maayos. Painitin ang kawali. Lagyan ng kaunting mantika. Ilagay ang dill at mabilis na igisa sa loob ng mga 20 hanggang 30 segundo para lumabas ang mabangong amoy. Pagkatapos ay ibuhos ang itlog. Dahan-dahang haluin upang kumapit ng pantay-pantay ang itlog sa dill. Igisa sa katamtamang apoy hanggang sa maluto ng bahagya ang itlog at bumango ang amoy ng dill. Iwasan ang sobrang paggisa dahil matutuyo ang itlog at mawawala ang lambot nito. Kapag kakainin, dapat itong kainin ng mainit sa hapunan bago ang 20 hanggang 7 ng gabi para mas makatulong sa pagtulog. Ang mga may mababang presyon ng dugo ay maaaring bawasan ng bahagya ang dami ng dill dahil ang dill ay may katangian na mainit. Ang mga nakakaranas ng internal heat ay maaari pa ring kumain ngunit hindi masyadong madalas sa isang linggo. At tulad ng lahat ng putahe para sa mahinang bato, tandaan na limitahan ang asin hanggat maaari, sapat na ang isang maliit na pakurot. Ang gisadong itlog na may dill, bagaman simple, ay nagbibigay ng mainit na pakiramdam sa katawan, binabawasan ang pakiramdam ng biglaang pag-ihi sa gabi, at tumutulong sa inyong makatulog ng mas mahimbing. Marami, pagkatapos ng regular na paggawa nito sa loob ng ilang panahon, ay nakaranas ng mas magandang kalooban, umiinit ang kanilang katawan, at nabawasan ng husto ang pagkapagod sa gabi. At bago tayo dumako sa ika-4 na putahe, nais kong humingi ng maliit na pabor sa inyo. Kung sa tingin nyo ay angkop sa inyo ang putaheng ito ng gisadong itlog na may dill at nais ninyong subukan ngayong linggo, mangyaring magkomento ng true sa ibaba. Ang komento na iyon ay hindi lamang para malaman ko na sinusundan ninyo ako, kundi isa ring paghihikayat para sa ibang mga may mahinang bato. Tumutulong ito sa kanila na maging tiwala at simulan ang pagbabago ng bawat pagkain. Kung handa na kayo, ipagpapatuloy natin ang ika-4 na putahe ngayon. Ika-4 na putahe, itlog ng manok na ginisa sa kabute. Mahal kong mga kaibigan, ang ika-4 na putahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang itlog ng manok na ginisa sa kabute. Isang putahe na pangkaraniwan, ngunit nagtataglay ng maraming kahangahangang benepisyo para sa bato, lalo na para sa mga madalas makaranas ng matagal na pagkapagod, mabigat na pakiramdam sa mga kamay at paa, at ang creatinine ay minsan tumataas, minsan bumababa at hindi stable. Marahil marami sa inyo ang sanay na sa kabute sa mga sabaw o nilagang pagkain. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na kapag ginisa kasama ng itlog ng manok, ang putaheng ito ay nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali. Ang kabute ay matagal nang tinatawag na karne ng mga vegetarian
dahil naglalaman ito ng maraming mahahalagang sustansya tulad ng madaling maabsorb na plant protein, natural antioxidants, at lalo na ang isang aktibong sangkap na tinatawag na ergothioneine. Ang aktibong sangkap na ito ay tumutulong na protektahan ang mga tissue sa bato laban sa tahimik na pamamaga, isang bagay na hindi alam ng maraming matatanda na kanilang nararanasan. Naramdaman niyo na ba na pagod kayo nang walang dahilan o nakakaranas ng bahagyang pananakit ng likod o pagkagising sa umaga ay parang hindi nakakabawi ang katawan? Iyan ay maaaring senyales na ang bato ay may bahagyang pamamaga at mahina ang sirkulasyon ng dugo sa bato na nagiging sanhi upang ang katawan ay laging nakaramdam ng bigat. Kapag ang kabuti ay pinagsama sa itlog ng manok, isang soft protein na madaling digest, ang putahing ito ay nagiging isang napakagandang pares. Tumutulong ang itlog na pakainin ang mga selula ng bato, habang ang kabuti naman ay tumutulong na linisin ng dahan-dahan, bawasan ang pamamaga, at sumuporta sa mas mahusay na paggana ng mga daluyan ng dugo sa bato. Maraming matatanda, pagkatapos kumain ng putahing ito, ay nagbahagi ng isang karaniwang pakiramdam na ang kanilang katawan ay gumaan, masarap kainin, malambot ang tiyan, at mas nabawasan ang pagkapagod ng isip. Ito ay ganap na may batayan dahil kapag nabawasan ang pamamaga ng bato, mas mahusay ang sirkulasyon ng dugo, kaya mas mababawasan ang pagkapagod at mas mahimbing ang tulog. Napansin niyo ba na sa tuwing may tahimik na pamamaga ang katawan, kahit bahagya lang, hindi kayo nakakatulog ng mahimbing, madaling magising sa gabi? Ang kabuti ay naglalaman ng mataas na antioxidants na tumutulong na pakalmahin ang proseso ng pamamaga na ito. Kapag pinagsama sa tryptophan sa itlog na tumutulong sa katawan na gumawa ng serotonin at melatonin, ang putahing ito ay maaaring makatulong sa inyong makatulog ng mas mahimbing, mas kaunti ang paggising, at mas sariwa ang isip paggising sa umaga. Napakasimple lang gawin ang putahing ito. Maghanda kayo ng 1 o 2 itlog ng manok, mga 5 hanggang 7 sariwang kabute o pinatuyong kabute na ibinabad na, 1 kutsarang vegetable oil, 1 pakurot ng asin, at kaunting sibuyas kung gusto ng mas mabangong amoy. Hugasan ng malinis ang kabute, hiwain sa kalahati o hiwain ng manipis. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng maayos. Painitin ang kawali, lagyan ng mantika, igisa ng bahagya ang sibuyas, pagkatapos ay ilagay ang kabute at igisa ng mga 2 minuto hanggang bumango. Kapag lumambot na ang kabute, ibuhos ang itlog at dahan-dahang haluin. Igisa hanggang sa ang itlog ay kumapit ng pantay-pantay sa kabute at bahagyang maging golden brown. Tandaan na huwag masyadong igisa para mapanatili ang lambot at maging magaan sa tiyan. Ang isang maliit na paalala ay ang putahing ito ay dapat kainin ng mainit, sa hapunan o tanghalian ay pwede. Para sa mga may mahinang tiyan, dapat hiwain ng manipis ang kabute at igisa ng mas matagal. Para sa mga nakakaranas ng pagtatae, dapat bawasan ang dami ng kabute dahil ang kabute ay may bahagyang pampalamig na katangian. At tulad ng lahat ng putahe para sa mahinang bato, ganap na limitahan ang asin at huwag gumamit ng masyadong maraming mantika. Mahal kong mga kaibigan, bago tayo dumako sa susunod na putahe, nais kong itanong upang malaman kung hanggang saan na kayo sumusunod sa akin. Mayroon ba sa inyo na nakakain na ng kabute o gumagamit ng kabute sa kanilang pang-araw-araw na pagkain? Kung nakagamit na kayo at naramdaman nyo na angkop sa tiyan, madaling kainin, o naramdaman nyo na gumaan ng bahagya ang inyong katawan pagkatapos kumain, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Ang komento na 4 ay hindi lamang para malaman ko na sinasamahan nyo pa rin ako, kundi isa ring paraan para makita ng maraming ibang may mahinang bato at magkaroon sila ng karagdagang motibasyon upang simulan ang pagbabago sa kanilang dieta. Ang bawat numero na inyong iiwan ay maaaring maging isang paghihikayat, isang positibong senyales na tayo ay nagsisikap na sama-sama upang maging mas malusog ang bato araw-araw. At huwag kayong mag-atubiling magkomento.
Binabasa ko ang bawat komento, bawat numero, at masaya ako kapag nakikita kong nakikipag-ugnayan kayo dahil pinatutunayan nito na hindi lang kayo nakikinig, kundi aktibo rin kayong nag-aalaga sa sarili ninyong kalusugan. Ikalimang putahe, itlog ng manok na kinisa sa patola lufa ay Egyptiaca. Mahal kong mga kaibigan, ang ikalimang putahe na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang itlog ng manok na ginisa sa patola o tinatawag ding winter melon. Ito ay isang napakapamilyar na putahe sa hapagkainan ng mga Pilipino, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang patola ay nagtataglay ng napakahusay na kakayahan na sumuporta sa bato, lalo na para sa mga nakakaranas ng mainit na bato, mainit at masakit na urinary tract, namamaga ang katawan, o bahagyang tumataas ang creatinine dahil sa sobrang pagtatrabaho ng bato. Ang patola ay sikat sa kakayahan nitong magpakalma at magpalamig sa katawan ng natural. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang patola ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga habang pinapanatili pa rin ang electrolytes, hindi tulad ng maraming diuretic na pagkain na nagpapagod sa katawan. Mayroon ba sa inyo na nakaramdam minsan na bahagyang namamaga ang inyong mga paa sa hapon o bahagyang namamaga ang mukha paggising sa umaga o nakaramdam ng bigat sa katawan na parang may dinadala kayong ilang kilo? Iyan ang senyales na pinoproseso ng bato ang labis na tubig. Kapag ang patola ay pinagsama sa itlog ng manok, makakatulong ito ng napakabisa na bawasan ang kondisyong ito. Isipin ninyo ito. Ang itlog ng manok ay isang soft protein na nagpapalusog sa tissue ng bato. Ang patola ay natural na malamig na tubig na tumutulong sa malumanay na paglilinis at pagbabawas ng presyon sa bato. Ang dalawang ito ay pinagsama tulad ng sabay na pagpapakain at paglilinis at pagtulong sa bato na magpahinga habang sumusuporta sa katawan na magpalabas ng labis na tubig. Marami sa inyo na kumakain ng putahing ito sa gabi ang nagsabi na kinabukasan ay gumaan ang kanilang pakiramdam, hindi na masakit ang tiyan at parang mas presko ang kanilang katawan. Ang patola ay naglalaman din ng maraming soluble fiber na napakahusay para sa mga may mahinang bato. Ang fiber na ito ay tumutulong na bawasan ang blood sugar, bahagyang bawasan ang blood fat at sumuporta sa bato upang hindi na kailangang mag-filter ng masyadong maraming taba o labis na glucose. Lalo na, ang patola ay nakakatulong na bawasan ang init sa urinary tract na napakaangkop para sa mga madalas makaramdam ng init at sakit sa tuwing umiihi o hirap sa pag-ihi dahil sa naiiritang pantog. Napakasimple lang gawin ang putahing ito. Maghanda kayo ng mga 100 hanggang 150 gramo ng patola, balatan, hugasan ng malinis, at hiwain ng manipis o pahaba para madaling lumambot kapag ginisa. Maghanda pa ng 1 o 2 itlog ng manok, 1 kutsarang vegetable oil, at 1 pakurot ng asin. Painitin ang kawali, lagyan ng mantika, pagkatapos ay ilagay ang patola at igisa ng mga 2 minuto hanggang sa maging translucent at unti-unting lumambot ang patola. Kapag malambot na ang patola, ibuhos ang itlog na hinalo ng maayos at dahan-dahang haluin upang kumapit ng pantay-pantay ang itlog sa patola. Igisa hanggang sa maluto ng bahagya ang itlog at ang patola ay nananatili pa ring natural na matamis ang pinakamasarap. Napakahalagang paalala, ang putahing ito ay nangangailangan lamang ng kaunting asin dahil ang patola ay likas na may minerals. Huwag gumamit ng patis dahil mas magpapahirap ito sa bato sa pag-filter ng mas maraming sodium. Kainin ang putahing ito ng mainit sa gabi bago ang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi para mas maganda ang absorption ng katawan at mas magaan ang tulog. Para sa mga may mahinang tiyan o madaling ginawin, igisa lamang ang patola ng mas matagal ng bahagya o magdagdag ng ilang hiniwang luya na pinukpok para balansehin. Maraming matatanda, pagkatapos kumain ng gisadong itlog na may patola, ang nagsabi na nakaramdam sila ng magaan sa tiyan, madaling huminga, mas mahimbing ang tulog sa gabi, at lalo na mas kaunti ang pag-ihi sa gabi dahil nabawasan ang init sa urinary tract at hindi na kailangang magpumilit ang bato sa pag-filter ng labis na tubig.
Hindi ba? Minsan, isang napakapamilyar na putahe lamang ang kailangan, ngunit nagbibigay ng hindi inaasahang epekto. At mahal kong mga kaibigan, bago tayo dumako sa huling putahe, nais kong magtanong, mayroon ba sa inyo na nakasubok na ng itlog ng manok na ginisa sa patola? Kung sa tingin niyo ay angkop sa inyo ang putaheng ito o nais ninyong subukan ngayong linggo, mangyaring magkomento ng 5 sa ibaba. Ang komento na 5 ay hindi lamang para malaman ko na sinasamahan niyo pa rin ako, kundi isa ring mensahe para sa ibang mga may mahinang bato na sabay-sabay tayong nagbabago araw-araw, bawat pagkain para gumaan ang pasanin ng bato at maging mas malusog ang katawan. Ika-6 na putahe. Itlog ng manok na ginisa sa ampalaya na may pamintang hilaw, dahon ng paminta. Mahal kong mga kaibigan, ang ika-6 na putahe na nais kong ipakilala ngayon ay itlog ng manok na ginisa sa ampalaya na may kaunting pamintang hilaw, dahon ng paminta. Ito ay isang putahe na maaaring ikahiya ng marami mula pa sa pangalan dahil ang ampalaya ay likas na medyo mahirap kainin. Ngunit mahal kong mga kaibigan, minsan ang mga mahirap kainin ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo sa bato, lalo na para sa mga nakakaranas ng mainit na pag-ihi, hirap sa pag-ihi, naiiritang urinary tract, o ang creatinine ay may posibilidad na tumaas kapag ang katawan ay may bahagyang pamamaga. Musika. Ang ampalaya ay matagal nang itinuturing na isang uri ng pagkain na napakabisa sa paglilinis ng urinary tract. Marami na nakakaranas ng mainit na pakiramdam sa loob, pananakit habang umiihi at hirap sa pag-ihi ay nakakaramdam agad ng ginhawa pagkatapos kumain ng putaheng ito ng ilang beses. Samantala, ang pamintang hilaw, isang uri ng paminta na may banayad na mabangong amoy, sapat na anghang at tamang init, ay tumutulong na magpainit sa ibabang bahagi ng tiyan, bawasan ang pananakit ng pantog, at sumuporta sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Kapag pinagsama ang itlog ng manok, isang soft protein na nagpapalusog sa bato, sa ampalaya, at pamintang hilaw, ang putaheng ito ay parehong nagpapalamig sa kung saan kailangan ng palamig at nagpapainit sa kung saan kailangan ng init, na lumilikha ng isang napakahusay na balanse para sa mga may mahinang bato. Naramdaman niyo na ba na hindi pa kayo nakahiga nang matagal ay nararamdaman niyo na agad ang pagnanais na umihi, at pagkatapos umihi ay nakaramdam kayo ng init at sakit? Napakahirap. Iyan ang oras na naiirita ang urinary tract at kailangang magtrabaho ng mas mahirap ang bato. Tumutulong ang ampalaya na pakalmahin ang mga iritasyong iyon, habang ang kaunting pamintang hilaw naman ay tumutulong na bawasan ang pananakit ng pantog, nagpapainit ng bahagya sa ibabang bahagi ng tiyan, isang lugar na madalas malamig sa mga may mahinang bato nang hindi nila alam. Marami akong nakasalubong na nagbahagi na akala ko ay masyadong mapait ang ampalaya para kainin. Ngunit kapag ginisa sa itlog at nilagyan ng kaunting pamintang hilaw, naging banayad ang pait, masarap kainin, at napakalambot ng tiyan. At ang nakakagulat ay marami. Pagkatapos ng ilang linggo ng paggawa nito, ang nagbahagi na mas malalim ang kanilang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, gumaan ang pakiramdam, at mas gising sa umaga. Ito ay dahil sa nalinis ang urinary tract, nabawasan ang iritasyon ng pantog, at ang bato ay nagpahinga ng maayos. Napakasimple lang gawin ang putaheng ito. Kailangan mo lang ng 1 o 2 itlog ng manok, isang ampalaya, hugasan ng malinis, alisin ang buto, at hiwain ng manipis, 1 kutsarang vegetable oil, at 1 pakurot ng asin. Bago igisa, maaari mong ibabad ang ampalaya sa malabnaw na tubig alat sa loob ng 3,005 minuto upang bawasan ang pait. Basagin ang itlog sa isang mangkok at haluin ng maayos. Painitin ang kawali, igisa ng bahagya ang kaunting sibuyas kung gusto mo ng mabangong amoy. Ilagay ang ampalaya at igisa ng mga 1 hanggang 2 minuto hanggang unti-unting lumambot. Pagkatapos ay ibuhos ang itlog at dahan-dahang haluin. Kapag malapit ng maluto ang itlog, budburan ng kaunting tinadtad na pamintang hilaw, kaunti lang,
sapat na para lumabas ang mabangong amoy at lumikha ng banayad na init na makakapagparelax sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang putahing ito ay dapat kainin ng mainit sa gabi bago ang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga madalas umihi sa gabi, nahihirapan sa pag-ihi o may malamig na likod ay napakaangkop. Ang mga may mahinang tiyan ay dapat igisa ang ampalaya ng mas matagal at bawasan ang dami ng paminta. Ang mga nakakaranas ng internal heat ay maaari pa ring kumain ngunit hindi dapat igisa ng masyadong maanghang. Maraming matatanda, kapag ginagawa ang putahing ito, ang madalas makaramdam na gumaan ang kanilang pakiramdam. Nabawasan ang discomfort sa ibabang bahagi ng tiyan. Mas kaunti ang pagnanais na umihi sa gabi at mas gising sa umaga. Lalo na, ang pamintang hilaw ay tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dahan-dahan kaya ang mga madalas makaranas ng malamig na paa o malamig na likod ay nakakaramdam din ng mas ginhawa. Hindi ba? Isang napakasimpleng kombinasyon lang ng itlog, ampalaya at pamintang hilaw, ngunit lumilikha ito ng napakalinaw na epekto sa urinary tract, bato at pagtulog. At mahal kong mga kaibigan, bago tayo dumako sa susunod na bahagi, nais kong magtanong upang malaman kung sinasamahan niyo pa rin ako hanggang ngayon. Kung sa tingin niyo ay angkop sa inyo ang itlog ng manok na ginisa sa ampalaya at pamintang hilaw o nais ninyong subukan ito sa susunod na mga pagkain, mangyaring magkomento ng 6 sa ibaba. Mahal kong mga kaibigan, bago natin mas palalimin ang kung paano gawin ang 6 na putahe ng gisadong itlog na ito, nais kong ikuwento sa inyo ang isang pag-uusap na naalala ko pa rin ng napakalinaw hanggang ngayon. Iyon ang pagkakataon na nakasama ko si Dr. Renato Bagani, isang urologist na may higit sa 35 taong karanasan sa Philippine General Hospital. Ang pag-uusap noong gabing iyon ay napakagaan sa tabi ng mainit na tasa ng tsaa. Ngunit ang mga ibinahagi ni Dr. Bagani ang nagpabago sa aking pananaw sa dieta para sa mga may mahinang bato. Tinanong ko ang doktor, Dr. Bagani, bakit po mas lalong humihina ang bato habang mas nag-iingat sa pagkain ang maraming matatanda at mas tumataas ang creatinine? Tumingin sa akin si Dr. Bagani, ngumiti ng dahan-dahan at nagsabi, hindi humihina ang katawan dahil sa sobrang pagkain kundi humihina dahil sa kakulangan ng sustansya para mabuhay. Ang mga may mahinang bato na iniiwasan ng itlog, protina at pulang karne ay tama. Ngunit nakalimutan nila na ang bato ay nangangailangan pa rin ng enerhiya para makabawi. Kakulangan ng nutrisyon, bumababa ang katawan, lumiliit ang kalamnan, bumababa ang sirkulasyon, mas lalong napapagod ang bato. Pagkatapos ay ikinuwento sa akin ng doktor ang isang kaso na hindi niya nakalimutan sa loob ng maraming taon. Ito ay tungkol kay Mang Jose, 28 taong gulang, mula sa Batangas. Si Mang Jose ay may stage 2 kidney disease. Ang kanyang creatinine ay irregular na tumataas at bumababa at minsan ay umabot pa sa 1.85. Takot na takot si Mang Jose kumain ng itlog. Narinig niya na mataas daw sa kolesterol ang itlog at nakakatakot daw tumaas ang creatinine kaya kumakain lang siya ng malabnaw na lugaw, sabaw ng gulay na may ilang piraso ng kamote. Bilang resulta, ang kanyang katawan ay pagod na pagod, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, nagigising siya ng 4 o 5 beses sa gabi at paggising sa umaga ay umiikot ang kanyang ulo. Sinabi ni Dr. Bagani, nang unang beses siyang magpa-check up, napakahina niya na kahit pagtayo at pag-upo ay nahihirapan siyang huminga. Alam ko agad na kulang ang protina ng kanyang katawan. At pagkatapos ay hindi na siya pinag-ingat pa ng doktor, kundi sa halip ay pinayuhan si Mang Jose na bahagyang dagdagan ang soft protein, lalo na ang itlog ng manok, ngunit kailangan itong ipares sa tamang sangkap at tamang oras. Pinayuhan ni Dr. Bagani si Mang Jose ng isang napaka-espesipikong dieta, itlog ng manok na ginisa sa ampalaya na may kaunting pamintang hilaw, 2 beses bawat linggo upang bawasan ang iritasyon ng urinary tract, itlog ng manok na ginisa sa malunggay,
1 o 2 beses bawat linggo upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa bato. Itlog ng manok na ginisa sa kabute o patola na alternate upang bawasan ang pamamaga at labis na tubig. Mahigpit na ipinagbabawal ang pritong itlog sa mantika, bawal ang sobrang alat, bawal kumain pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Sapat na kumain ngunit kumain ng tama. Alam nyo ba, pagkatapos lamang ng 4 na linggo, nagbago ng malaki ang katawan ni Mang Jose. Ang bilang ng pag-ihi sa gabi ay nabawasan mula 5 beses patungo sa 2 beses, hindi na malamig ang kanyang likod, paggising sa umaga ay hindi na nahihilo. Mas naging pink ang kanyang balat, hindi na gaanong namamaga ang mga paa, mas mabilis na lumakad. At ang pinakamahalaga, bumaba ang creatinine mula 185 patungo sa 162, isang numero na ikinagulat mismo ng doktor. Sinabi sa akin ni Dr. Bagani ang isang pahayag na palagi kong inuulit sa maraming tao hanggang ngayon, ang mahinang bato ay hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa maling pagkain. Kapag pinili ang tamang pagkain, sa tamang oras, mas maraming makakabawi ang bato kaysa sa iniisip mo. Ipinaliwanag niya na ang itlog ng manok ay malinis na protina, mas madaling i-filter ng bato kumpara sa pulang karne o lamang loob. Kapag ginisa kasama ng mga pagkain na nagpapalamig o nagpapainit sa bato tulad ng ampalaya, patola, malunggay o dahon ng paminta, ang epekto ay dumoble ng maraming beses. Ito ang dahilan kung bakit maraming sa inyo pagkatapos lamang ng 2 o 3 linggo ng pagkain ay nakaranas ng nabawasang pag-ihi sa gabi, mas malalim na tulog at mas magandang kalooban. Sa dulo ng pag-uusap, sinabi ni Dr. Bagani ang isang pahayag na nagpabalisa sa akin ng matagal. Hindi takot ang mga matatanda sa kakulangan ng gamot, takot ang mga matatanda sa kakulangan ng kaalaman. Tama. At mahal kong mga kaibigan, ang kwento ni Mang Jose ay hindi isang bihirang pangyayari. Marami ang bumubuti ang kalagayan dahil lamang sa pagbabago ng ilang maliliit na pagkain sa araw. Kailangan lang piliin ang tamang paraan. May pagkakataon pa ring makabawi ang bato, kahit nasa edad 60, 70 o higit pa. Kung sa tingin niyo ay nakatulong ang bahaging ito sa inyo na mas maunawaan ang mekanismo ng bato at ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang pagkain, mangyaring maglaan ng isang sandali upang sabihin sa sarili na mayroon pa kayong oras upang muling pangalagaan ang inyong kalusugan. Mahal kong mga kaibigan, pagkatapos nating talakayin ang 6 na putahe ng gisadong itlog ng manok na tila napakasimple ngunit nagtataglay ng kapangyarihan na makabawi sa bato sa isang magaan at natural na paraan, naniniwala ako na natuklasan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang kalusugan ay minsan hindi nagmumula sa mamahaling gamot kundi sa maliliit ngunit tamang pagkain. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang mahinang bato ay kailangang tanggapin, kailangang pagsamahan, at kailangang mag-ingat sa pagkain hanggang sa punto na kumakain lamang ng malabnaw na lugaw at pinakuluang gulay. Ngunit mahal kong mga kaibigan, ang kakulangan ng nutrisyon na iyon ang siyang nagpapahina sa katawan, mas nagpapagod sa bato, at mas nagpapataas ng creatinine. Ang katawan ay parang hardin, kung hindi pa kakainin ay mas lalong manghihina at malalanta ang mga halaman. Para maging malusog ang bato, kailangan ng sustansya ng katawan para mapakain. Hindi tayo titigil sa paglalagay ng pataba, kundi papalitan lang natin ng angkop na pataba. Isang itlog ng manok, isang ampalaya, ilang dahon ng paminta, ilang hiwa ng patola. Mukhang maliliit lang, ngunit iyon ang enerhiya ng buhay. Ang sustansya na tumutulong sa bato na makabawi ng paunti-unti araw-araw. Hindi kailangang baguhin ng sobra, hindi kailangang magdusa sa pagkain. Kailangan lang ng tamang paraan, regular, at matiyaga. Narinig ko minsan ang maraming matatanda na nagsasabi, akala ko tapos na ang lahat kapag may sakit na ako. Ngunit lumalabas na sa pagbabago lang ng pagkain ay mas lumalakas ako araw-araw. O may nagsabi, akala ko dahil sa edad lang ang pag-ihi sa gabi, ngunit lumalabas na sa tamang pagkain ay mas malalim ang tulog ko.
Ang mga pahayag na iyon ang nagpatibay sa aking paniniwala na may pagkakataon pa rin kayong mapabuti ang inyong kalusugan anuman ang edad niyo. Subukan ninyong isipin, sa loob lamang ng ilang linggo ng tamang pagkain, mas masarap na tulog, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mas malinaw ang isip, mas magaan ang pakiramdam. Hindi ba't malaki na ang pinagbago ng buhay? Isang maliit na pagbabago lamang, ngunit maaari itong magbukas ng isang bagong buhay na mas payapa, mas komportable, at mas masaya. At palagi akong umaasa na ang bawat video na ibinabahagi ko ay makakatulong sa kahit isa man lang sa inyo na makahanap ng pag-asa para sa kanilang sarili. Dahil ang pinakamahalaga sa mundo ay hindi pera, kundi isang buong tulog at isang malusog na katawan. Mahal kong mga kaibigan, kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang ang kaalaman ngayon, mangyaring i-like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell. Bawat linggo ay magpapadala ako sa inyo ng mas maraming magaan, natural, ngunit napakabisang paraan ng pagkain para sa bato at kalusugan sa pagtanda. Iyan ang paraan para magpatuloy tayong magkasama upang makapagpahinga ang inyong bato, makabawi ang katawan, at ang buhay ay maging mas musika, komportable araw-araw. Bago matapos, nais kong itanong sa inyo, sa 6 na putahe ng itlog ng manok ngayon, anong putahe ang nais ninyong subukan muna? Mangyaring iwanan ang kaukulang numero sa ibaba. Sino ang nakakaalam? Ang numerong iiwan ninyo ay maaaring maging inspirasyon para sa maraming tao na nasa parehong sitwasyon upang magkaroon din sila ng lakas ng loob na simulan ang paglalakbay sa pagpapagaling ng bato tulad ninyo. Nais kong kayo ay laging malusog, malalim ang tulog, payapa ang isip, at puno ng sigla bawat araw. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video